At para naman po sa update ng responde ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng sama ng panahon, makakausap po natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Magandang gabi po, Asek Dumlao. Si Kenneth Pasyente po ito at Vel Custodio ng PTV. Kenneth and Vel, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ma'am, sa pinakabago pong data ng DSWD, ilan na po yung mga individual o pamilyang apektado ng bagyong Maymay at Habagat? Well, batay po sa 6 a.m. na DROMIC report ng DSWD, ang bilang ng naapektuhan ng mga pamilya, bunsod nga ng patuloy na monsoon at ng naging epekto ng bagyong Luis at ng bagyong Maymay, ang naapektuhan na po na pamilya ay nasa mahigit 109,000 families. O ang katumbas po niyan ay nasa mahigit 381,000 na katao. At karamihan po nito ay matatagpuan sa Region SCAR, 1, 2, 3, Calabarzon, gayon din po sa Mimaropa, sa Region 5, sa Region 6 at sa Region 9. And nagpapatuloy pa rin po ang pagpapahatid ng tulong ng DSWD in coordination of course with the various local government units. Ma'am, sa ngayon, ilan na po ba yung kasalukuyang nakasilong doon sa mga evacuation centers natin? At ilan pa po yung mga pamilyang kailangan pa ring ilipat sa mas ligtas na lugar? Well, sa kasalukuyan, meron pong 86 na activated evacuation centers sa Region SCAR, 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, and Region 9. Ang bilang po ng pamilya na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers na ito ay nasa mahigit 2,200 na pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 7,300 o mahigit 7,300 na katao. And ito po, nung mga pamilya na ito ay binibigyan po ng tulong ng DSWD kasama na rin po ng mga local government units. Ang mga evacuation centers ay matatagpuan nga po sa Benguet, Baguio City, dyan po sa Region CAR, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City sa Region 1, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales sa Region 3, gayon din po sa Batangas, Cavite, Rizal sa Calabarzon, Occidental Mindoro sa Mimaropa at gayon din sa Zamboanga City sa Region 9. Ma'am, sa mga nabanggit nyo po na evacuation centers, kamusta naman po kaya yung lagay nila doon? Wala pa po bang mga nagkakasakit halimbawa at may mga doktor po bang nakabantay? Well, bahagi ng mandato ng DSWD ang camp coordination and camp management at protection of internally displaced persons. O kaya nga po tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga camp managers ng iba't ibang lokal na pamahalaan para matiyak na maayos yung kalagayan ng mga internally displaced persons dito sa mga evacuation centers. Gayun din po, tinitiyak natin na yung mga pamantayan o standards na ating pong inilabas ay nasusunod. Isa na nga po dyan yung pagtitiyak na merong mga fully functional water and sanitation health facilities upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating pong mga IDPs. Gayon din po, tinitiyak na ligtas sila at nailalayo mula sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya meron tayong mga safe spaces, merong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers. Again, ang DSWD po as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons ay nakikipag-ugnayan sa mga local camp managers para matiyak na napapangalagaan po at natitiyak na nasa maayos na kalagayan ang ating mga IDPs. Ma'am, pagdating naman po sa mga family food packs, nasa ilan na po yung ating naipamahagi sa ating mga kababayan na apektado ng sama ng panahon? Well, ito pong mga nasa mga evacuation centers ay napahatiran na po natin ng mga family food packs at gayon din po ng mga non-food items. Kagaya nga po ng mga family kits, mga hygiene kits, kitchen kits, pati na yung mga laminated sacks, mga sleeping kits,
And of course, sa mga lugar po na merong mga, unfortunately, ay may mga pumusay dahil nga po sa mga landslides na nangyari o nakaapekto sa kanilang lugar, nakapagpatid na rin po tayo ng tulong pinansyal. And of course, no, aside from the non-food items, ay meron ding pong mainom na tubig na tayo na ipahatid natin. But more than that ay yung isinasagawa natin na psychosocial intervention, especially doon sa mga lubhang naapektuhan kasi kinakailangan na matiyak din no yung kanila pong mental well-being ay napapangalagaan, and of course na somehow ay na-resolve o na-address natin yung kanilang pagkabahala, yung anxiety na nararanasan, bunsod nga po ng kalamidad na nakaapekto sa kanila pong mga pamilya. Ma'am Irene, bilang panghuli, ano na lamang po inyong mensahe sa ating mga pamilya na naapektuhan ng sama ng panahon, at sakali man pong nais po nilang makipag-ugnayan sa inyo, ay ano po ba ang dapat nilang gawin? Well, ang nais ko lang banggitin na nasa mahigit 15,000 na mga family food packs na ang na-augment ng DSWD sa iba't ibang mga lugar na nabanggit ko na naapektuhan. Maliban dyan, of course, yung close to 1,000 ready-to-eat food boxes na ipamahagi din po natin. And as of this morning nga po, more than 10 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD. But gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin ang ating isinasagawa na pagtulong sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment yung kanilang resources at agad po nating mai-provide yung kanila pong pangangailangan, sapagkat ito po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na mabilis, maagap ang pagpapahatid natin ng tulong at dapat sapat ito. Kaya nga po kami sa DSWD tinitiyak namin na sapat yung aming pong mga preposition goods. At present, nasa mahigit 5 million family food packs ang naka-preposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD nationwide. And gayon din po nakadeploy ang ating pong mga quick response teams para po tumulong sa mga LGUs na maipahatid yung kinakailangang tulong sa kanila. Lagi po nating paalala sa ating mga kababayan na makinig po kayo sa mga abiso at paalala ng inyo pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapahatid ng tulong at upang kayo rin ay mapangalagaan, mailayo sa mga iba't ibang mga kapahamakan na maaring maidulot nitong patuloy na pag-uulan na nakakaapekto sa ating bansa. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala sa inyo pong mga kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas, sapagkat nakahanda ang DSWD na mag-provide ng makakain at gayon din po ng mga ibang kagamitan. And also for additional information on the programs and services that we are implementing, bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD at that's at DSWD Serves. Kasi po tamang tulong ay may papahatid natin sa pamamagitan ng tamang impormasyon. With that, maraming salamat po DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.